Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Mga kanegosyo, sari-sari store, walang focus in one at hindi natin may scale up sa level 2 business model. Eto, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kwento ko muna mga kanegosyo. Way back nung pandemic 2020, 95% ng negosyo na malapit sa school puro nag-close. Kasi almost 2 years din na online class yung school at pero yung tindahan ko naitagos ko hanggang 2021. Pero nalugi din, kumbaga wala na talagang customer eh. Matagal din kasi talagang online class yung school. At isa na yung tindahan kong sari-sari store na nag-close na nakapaligid sa school ko, kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines, Quezon City mga kanegosyo. Dalawa kasi yung TIP mga kanegosyo, isang Manila main branch, isang branch na nasa Quezon City, Cubao. Hindi kinikilala na Manila yung taga Quezon City na branch, hindi rin namin kinikilala na taga Manila, vice versa lang. So, ganun. Taga Cavite ako mga kanegosyo. Nagbo-boarding house ako malapit sa school ko. Nung graduate ako ng college, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko. Nag-work ako as a sales ilang years din. Pero gusto ko talaga magnegosyo at pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Walang masama sa pagtatrabaho mga kanegosyo. Marangal na trabaho yan. Marangal na kitaan yan. Pero ako gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Bakit sari-sari store? Madali buksan, hindi marunong magluto. Basta gusto ko lang matuto magnegosyo. Ang sari-sari store pala mga kanegosyo, walang focus in one. At hindi natin may scale up sa level 2 business model. Habang buhay kang reseller dyan, yes, kumikita yung negosyong sari-sari store. Kumikita din naman ako dyan. Pero hindi natin mapapalaki. Pero mga kanegosyo, wag mong isara yan. Pwede ka mag-isip ng isang negosyo na pwede mong applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing business model. Halimbawa, habang nagninegosyo ka ng sari-sari store, pwede kang mag-ice tube. Yung ice tube, pwede mong applyan ng distribution model yan. Yun, pwede mong palakihin mga kanegosyo. Pero ang sari-sari store, hindi magiging grocery store na. Pag lumaki, sinasabi nila magiging grocery store. Ang sari-sari store, pag lumaki, sari-sari store pa rin po. Magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. Sa grocery store, at kikita ka lang sa sari-sari store kapag nabenta mo na yung produkto mo. Sa grocery store mga kanegosyo, platform business model. Panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store. Si supplier magbabagsak muna sa may-ari ng grocery store. At babayaran ng may-ari ng grocery store si supplier within 3 to 4 months. Yung cash na sa may-ari ng grocery store na pwede niyang gamitin sa mabilis ng pagpapaikot ng pera, pambayad ng empleyado, rental, bills, kuryente, tubig, sa loob ng 3 o 4 na buwan. Kaya panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store. Postpaid mga kanegosyo. Babagsakan muna siya, parang hardware. Magbabagsak muna si supplier at babayaran ng may-ari ng hardware or grocery store within 3 to 4 months. Para silang umutang ng walang interes sa loob ng 3 buwan mga kanegosyo. Cash flow gaming.
Kaya never na magiging grocery store ang sari-sari store, mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin ng community ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Click mo naman yung subscribe button dyan, comment ka lang sa baba kung may sari-sari store ka, heart mo na rin to. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit ano religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.